kasunod ng pagpapakamatay ng estudyante ng UP Manila na umano'y nagkaproblema sa pambayad sa matrikula. Tinanggal na ng pamunuan ng Universidad ng Pilipinas yung kanilang tinatawag na no late payment policy. Mula sa Mendiola, lungsod ng Maynila, nakatutuklaw ngayon si Susan Enriquez. Susan. Mike, sa ikalawang araw ng protesta ng mga estudyante bilang pakikisimpatya dito sa pagkamatay nga ng UP student na si Cristel Tejada, nagsasagawa ngayon ng candlelighting protest ng mga estudyante. Hindi lamang mula sa mga public school, kundi maging sa mga pribadong paaralan. Nakikiisa sila dito nga sa protesta kaugnay nitong sinasabing dahilan ng pagkamatay nitong si Cristel Tejada. Bukod pa dyan, ang ginawa nilang protesta kaninang tanghali sa may bahagi ng PGH. Nagkatulakan ng mga estudyante ng UP Manila at security guard ng Philippine General Hospital o PGH kanina. Nagpilit kasi ang mga estudyanteng may bitbit na placards na makapasok sa compound ng ospital para doon magprograma. Panawagan nila, magbitiw sa pwesto ang ilang opisyal ng UP Manila bunsod ng pagkamatay ng UP freshman na si Cristel Tejada. Pero ayaw na itong palakayin pa ni UP Manila Chancellor Manuel Agulto. Meron pong processor yan. They can file a complaint against me. Then it has to be forwarded to the right office. I was appointed by the Board of Regents, so I think they have to go to the Board of Regents if they want to act on my continued presence and service to UP Manila. Sa ginanap na dialogue kanina sa pagitan ng mga estudyante at opisyal ng UP Manila, nagpasya ang pamunuan ng universidad na alisin na ang no late payment policy. Sakop ng utos na ito ang lahat ng UP Chancellors at Dean ng UP Cebu. Ang usapin ng late payment sa matrikula at iba pang bayarin sa eskwelahan ang isa sa mga pangunahing napag-usapan sa dialogue. Ang direktiba mula kay UP President Alfredo Pascual ay binasa ni UP Manila Chancellor Manuel Agulto. I am enjoining all chancellors to allow a reasonable amount of time for registration and payment of fees for immediate compliance. This means that no late payment policy has been lifted. Any student with financial constraints will no longer have any problems with regard to tuition fee payment deadlines. Ayon sa isang opisyal ng UP Manila, panahon na para paglaanan ng dagdag na budget ang mga state universities and colleges. Isa sa diniscuss namin magkaroon ng comprehensive education reform bill na sana taon-taon meron tayong budget para ho sa edukasyon, lalo na sa state university colleges. Dahil marami pang estudyante at faculty ng eskwelahan ang nais makapagpaabot ng pakiramay sa pamilya ni Cristel Tejada, isang misa ang iaalay ng UP Manila sakaling pumayag ang magulang ni Cristel na dalhin ang labi nito sa College of Arts and Sciences sa Biyernes. Sa Sabado ililibing si Cristel sa Manila North Cemetery. Mas palalakasin daw ng universidad ang relasyon sa pagitan ng mga mag-aaral at kawani ng universidad, kabilang na dito ang pagbibigay ng psychosocial support. Hanggang alas 7 ng gabi itong candlelighting protest ng mga estudyante at mga kabataan mula rin sa iba't ibang paaralan. At ayon nga doon sa mga estudyante na nakausap natin, ay itutuloy-tuloy nila ang kanilang kilos protesta hanggang sa maihatid sa huling hantungan si Cristel Tejada sa darating na Sabado. Mike? Maraming salamat, Susan Enriquez.